Sa isang malayong nayon, may isang matandang babae ang nagmamay-ari ng isang hardin. Maraming bulaklak ang hardin at ang lahat ng ito ay may kanya-kanyang bango na nagpapahalimuyak sa hardin. Siya ay mabait din at matulungin sa lahat ng kanyang kapitbahay. Ang lahat ng narito sa aking hardin ay maaari ninyong tingnan at hangaan. Ngunit isa lang ang hihingin ko sa inyo. Huwag niyong pipitasin ang mga bulaklak at ako ay magdaramdam. Lahat ay natutuwa sa lahat ng tulong na binibigay ng matandang babae. Ang ilan sa kanyang kanayon ay nagtataka kung bakit malalago ang mga halaman at bulaklak sa hardin sa matandang babae, at kung bakit hindi ito nauubusan ng pagkain sa kanyang bahay. Ang sabi ng iba, Alam niyo ba, tuwing gabi, nagiging napakaliwanag ang buong hardin ng matandang babae. Oo nga, at madalas nakakita ako ng magandang babae at mga duwende na naglalaro sa hardin. Siguro sila na ang nag-aalaga sa hardin ng matandang babae. May palagay ako na ang matandang babae sa umaga at matandang babae sa gabi ay iisa. Siguro nga. at nagdaan ng maraming araw. Ngunit, isang araw may dumating na dalawang bata na hindi taga roon sa layon. Magaganda ang kanilang kasuotan, mahilig ang dalawang bata sa magagandang bagay. Isang araw, napadaan ang dalawang bata sa hardin ng matandang babae. Nako, ang gaganda ng bulaklak! Halika, pitasin natin. Wala namang may-ari niyon eh. Huwag ninyong pipitasin ang bulaklak. At sa halik na tumigil sa pagpitas ng mga bulaklak, pinaghahalikan pa ng dalawang bata at nagpatuloy sa pagpitas upang maiuwi nila. Sa huling pagkakataon, tigilan niyo na ang pagpitas sa aking mga bulaklak. Pagsisisihan ninyo ang ginagawa ninyo. Pero hindi pa rin tumitigil sa pagpitas ng bulaklak ang dalawang bata. Nag-isip ang matandang babae sa pwede niyang gawin para mapigilan ang dalawang bata. Bigla niyang kinuha ang baston at itinuro ito sa dalawang bata. Mula ngayon, hindi ko na kayo pipigilan sa paghalik at pagpitas sa bulaklak. Hindi na rin kayo aalis sa hardin at babantayan niyo ang mga halaman at bulaklak. At hahalikan niyo ang mga bulaklak para lalong dumami ang mga ito. Pagkasabi nito, biglang napalitan ng mga pakpak ang mga kamay ng dalawang bata at unti-unti silang lumiit hanggang sila ay naging paru-paro.